Well, another video, another new loan app. Yes, mainit-init pa po ito na i-share ko sa inyo and baka kasi na-encounter nyo rin siya since available po siya sa public, which is itong si GoPeso loan app na nagbibigay po siya daw ng fast approval po sa atin ng mga borrower niya kahit first timer daw po tayo. So nakita ko po kasi yung ads nito at nagpapautang daw po siya ng up to 50,000 pesos. So guys, from the moment that I'm trying this loan app, wala po siyang ka-review at ako pala yung isa sa makapag-download or makapag-try po nito. Well, by the way, so under po pala siya kay Sumulong Financing Incorporated, and guess what, guys? As I visited the SEC website, under sa list of recorded online lending platform, andun siya. Legit po siya na naka-register. And as I conducted my research po, nag-e-exist na pala siya. Nag-exist na pala siya, guys, years ago, din nawala siya. Nakita ko kasi yung notes sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform, na nasuspend pala ito at lifted na. Kaya po siya nakabalik ngayon. Well, anyways, what to expect since nakabalik ito or bago na naman siya kasi iba kasi yung logo niya before than ngayon. And mukhang bagong nila lang talaga siya. And bagong-bago nga naman, wala pang kahit anong download. So, isa lang po ako sa magtatry po nito. And before I start, disclaimer lang po, since ako pa yung isa sa unang magtatry po nito, hindi po ito sponsored ha. Hindi po ako pinadalahan ng link para i-download ito. Nakita ko nga po yung ads kasi nito. Kaya nalaman ko na may bago na namang nag-e-exist na utangan ngayon. And again, this is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo. Ako muna yung magta-try dito before trying para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga video, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is-update na notified ka. Well, back to this new loan app which is nagangalang GoPeso. Nakalagay ito, Fund Assistant daw. And then, kung makikita nyo guys, yung description niya dito is loan app na loan app po talaga siya. Nag-o-offer po talaga siya ng loan amount po sa atin. And may mga sample computation sila dito. May projected po sila ng mga interest rate. So, hindi kasi ako pwede mag-rely dito, Kasi usually guys, yung mga ganitong mga bagong loan app, malalaman na lang talaga natin kapag nag-apply na po tayo. Well, in-install ko po yung app. And then, bubungad agad po sa atin dito yung kanyang permission instruction for the privacy policy po ito na we can agree or disagree. So, in-agree ko na lang guys para walang magulo. Well, dahil bago lang ito, stay tuned. Keep watching lang muna. Panoorin nyo po muna yung video na ito para before trying this loan app, napasadahan nyo na to at alam nyo na yung gagawin. Anyways po, after po nito is nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni GoPeso loan app na nag-offer daw po siya ng worth up to 50,000 pesos but doesn't guaranteed to ha sa mga first-time borrower po. Subject for evaluation po tayong lahat kahit po ako. So, depende na lang po daw sa eligibility natin kung tayo po ay ma-offeran or kung magkano po yung loan offer na ibibigay po sa atin. Anyways, para makapag-proceed po tayo sa application, we need to enter our mobile phone number. Thereafter po niyan, click natin yung confirm and then magpapadala po sila sa atin ng OTP. So, i-enter lang po natin yan. Then after po nito, mag-undergo na po agad tayo ng application process which is mabilis lang naman. Kailangan yung malaman to guys kasi may mga information dito na hindi nyo alam na wala pala kayong ganito. So, at least may alam kayo. Kaya please wag nyo i-skip tong portion na ito. Anyways, dito po, we need to undergo the basic information including the marital status, highest education, number of children, occupation type, industry, years of work, monthly income, pay cycle, pay day. Well, under po ng occupational type po, nandito po iba't ibang uri ng employment status po. And don't worry guys, kahit po pala tayo ay walang trabaho or unemployed housewife students man yan, okay lang. Ang dami po nilang choices dito na kahit ano pong piliin natin, wala pong problema kasi hindi naman po sila nanghihingi ng income document, pay slip man yan, or income proof. Yes, safe tayo dito. Everybody can apply. Well, after po natin ma-fill up po yung mga income details po na yan. Dito po sa baba, we need to enter or provide din daw po our addresses, our residences, and then yung ating email. And then dito sa baba po, is the Facebook naman. So, hindi naman siya required guys kasi optional lang siya. So, okay yun. Mas okay yun. Ayun natin mag-provide ng mga Facebook account na yan. Well, anyways po, na-provide ko na yung kailangan nila dito. So, move on tayo sa next step, which is the contact information naman po. And then, dalawa lang po yung hinihingi nila dito, So, buti na lang, dalawa na lang. Kasi alam niyo, nakakatamad kapag napakadami nilang hinihingi. Well, dito guys, we can manually fill up din. And pwede rin tayo mag-direct sa ating phone book list. Well, after po nito, ang next step naman po is the ID information. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na pagpipilian. So, pili lang po tayo dito ng isa. And then, kapag nakapili po tayo, of course, matik, pipicturean natin yan. Front and back po yung nire-require nila. So, after po natin na-picture, of course, isasubmit po natin. And then, after po natin guys, nakikita nyo ba? Under review na
na agad siya. So, hindi tayo nag-undergo ng facial recognition. Anyways po, no, nakalagay dito na your application is being processed. So, it takes 1 minute less lang din naman daw, no, yung ating resulta. So, antayin na natin. But anyways, while waiting, we can add the payment method in case po na magkaroon tayo ng loan offer. Well, dito guys, no, medyo fishy siya kasi wala tayong nakitang loan offer or loan details. Under review agad. Siguro after po ng under review, I think magbibigay siya ng ganon. Kaya tingnan natin, no, kasi wala akong makitang detalye or kung na-offeran ba talaga tayo. Well, ilang minutes po yung nahalipas po, no, nalaman ko rin naman po na ako po pala ay rejected or disapproved. Nakalagay po dito na makakapag-reapply daw po ako after May 9, 2026. So, grabe yun, no? So, sayang kasi hindi ko siya na-try o hindi ko man lang nakita yung kanyang loan summary or loan details na gustong-gusto nating malaman kasi yun talagang pinaka-exciting part or yun talagang pinaka-best part sa atin, di ba, na nanghahanap ng mauutangan. But unfortunately, guys, hindi ko siya mabigay sa inyo kasi ako ni-reject ako or hindi disapprove ako. Pero at least po, I tried naman na ma-share yun sa inyo. Nabigyan ko kayo ng tamang expectation at nagkaroon din kayo ng idea before trying this new loan app. So, maybe dahil ako pa lang po yung nakapag-try dito sa loan app na ito, nakita niyo naman na parang isa ako sa parang pioneer na nakapag-try dito. Do you think ba na inaayos pa lang nila yung system nila, hindi pa talaga sila fully established, or hindi lang talaga ako qualified pa? So, sayang kasi para ma-try ko man lang siya. Pero guys, kung titingnan nyo yung description niya po, no, sa Google Play Store, no, nandiyan naman po yung loan offer niya or loan amount niya. In case na magkakautang tayo ng ganitong amount, nandito na rin naman yung computation. And then dito po, of course, na promising siya and medyo okay siya. Pero kasi, hindi kasi ako pwedeng mag-rely dito at hindi ko pwedeng sabihin na yun talaga yung i-offer niya. Kasi nga po, no, ako mismo din isa-approve, reject niya ako. And subject for evaluation kasi tayong lahat. Iba-iba po yun. Iba po kasi yung sample computation niya dito sa real offer niya po talaga. Believe me, ibang-iba yun. Well, legit siya sana kasi SEC register na nakabalik nga po sa Google Play Store. Pero as of now, dahil first time, ako pala yung isa sa icebreaker nitong loan app na ito. So, I think po, no, siguro sa next time na mag-apply ako dito, na may mga reviews and ratings na, may mga nakapag-download na, may makapag-try na po dito, makakuha tayo siguro ng tamang information na. And then of course, na magre-reapply ako dito in case na existing pa din siya or hindi siya fly-by-night loan app, itatry ko pa din siya. Lalo kapag talagang namayagpag siya ng matagal sa Google Play Store kasi nga po available siya sa public. And if ever man, no, may nakapag-try dito sa loan app na ito, bago pa napanood tong video na ito, pakishare naman po yung experiences mo sa comment section para aware din po yung iba nating viewers in case po na disbursan man kayo dyan. Well, don't worry, lagi naman po ako mag-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!